Humarap na sa Land Transportation Office ang driver at opisyal ng isang kumpanya. Pagmamay-ari raw ng Oriental Pacific Corporation ang puting SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA Busway. Pagsakit ng tiyan daw ang dahilan ng driver kung kaya't napadaan ito. Si Sheena Torno magbabalita. Humingi ng tawad sa publiko si Angelito Edpan, ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na may peking protocol plate na number 7 na dumaan sa EDSA Busway noong nakaraang linggo. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado nito at ang direktor ng kumpanya na kanyang pinapasukan. Sinabi ni Land Transportation Office LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na nakarehistro ang puting sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Kwento ni Edpan, hindi niya kilala kung sino-sino ang kanyang mga pasahero, ngunit maituturing daw itong very important persons o VIP na sinundo niya papuntang Ortigas. Pero sa litrato at video na nilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR, hindi si Edpan ang nakita sa kanang bahagi, kundi isa pa niyang kasamahan sa kumpanya. Ang lalaki raw na nasa passenger seat na nakita sa litrato ay ang sinasabing VIP na isa umano sa kanilang mga investor. Kwento pa ni Edpan, sinubukan daw niyang dumaan sa EDSA bus carousel di sa pag-aakala na hindi makuhuli dahil araw ng linggo. Pero bukod dyan, may mas mabigat pa raw dahilan kung bakit siya napadaan. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo nag-feeling well ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Ako po humingi ng pasensya. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Dagdag pa ng nagpakilalang driver, matagal na raw niyang nagagamit ang puting SUV na may peking protocol plate. Paliwanag naman ng direktor ng Orient Pacific Corporation, ginagamit nila ito tuwing may VIP silang bisita. We use it if we have guests na dumarating to bring them to our investment sites. So, primarily, it's a guest car. Hindi rin masagot ay isang opisyal ng kumpanya kung politiko ba ang may-ari ng luxury vehicle. Bigo rin niyang pangalanan kung sino man ang may-ari ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Sabi niya, hanapin na lang daw namin ang records ng kanilang kumpanya sa Security Exchange Commission. Hinaharap na rin raw nila ASEC Mendoza ng LTO ang records nito sa SEC upang malaman. Patong-patong na paglabag ang ipinato kay Edpan na may multang umaabot sa 9,000 pesos. Tinikitan nga mismo si Edpan sa harap ng media o sa press conference umaga ng Miyerkules. Iginiit ng LTO na wala silang pinagtatakpan sa nag-viral na puting SUV na iligal na dumaan sa EDSA Busway gamit ang peking protocol plate. Kaya pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang posibleng parusang ipapataw sa kumpanya. Pagbibigay din pa ng LTO, wala silang inilabas sa protocol plate na number 7 na gano'n ang itsura. Gumaga din ang paggawa ng plaka na they're trying to approximate LTO features. No? Pero ito lang, sarami ng security features ng plaka, even on plain sight. Alam ko na ng LTO kung peke o hindi. Hindi na namin ma-divulge yung security features para hindi na naman magaya. We have probably to put another feature that would allow the enforcer, plain sight, na malaman kung peke o hindi yung plaka. Kung maalala, tanging mga bus ng EDSA carousel ang pinapayagang dumaan sa EDSA Busway. Kasama rin ang mga emergency vehicle, maging ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ang protocol plate na number 7 ay iniiso lamang ng Land Transportation Office sa mga senador. Kaya questionable raw hanggang ngayon kung papaano raw nakakuha ng plakang 7 ang kumpanyang Orient Pacific Corporation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.